Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos. And leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Maraming salamat. So yung first message po ninyo is for general life. And we have Three of Swords. Ayan. My heartache, heartbreak na naranasan ang iba sa inyo rito, no? This happened in the past. Hindi na to bago. Nakaraan na to, na kung ano man ang nangyari rito, nasaktan kayo ng bonggang-bongga dito, heartbroken talaga kayo, dalawa pa ang hati. So parang wagas, no? Yung sakit na naramdaman ninyo rito. But this happened in the past, no? At sana nga, no? Parang nagmo-move on na sana kayo kasi yung hati na yan, yung parang may mga tahi-tahi na. So, you're trying to heal. You're trying to, siguro, na pagaanin na yung inyong kalooban, you know? Parang ganon. So, nagtatry na kayo rito, no, na mag-heal kayo from whatever pain you have encountered, no, dito in the past. Pero, ngayon, tingnan mo itsura, parang nabibwisit ka na naman, parang nanggigigil ka naman, parang nagagalit ka naman. Gusto mo na namang umiyak, gusto mo na namang, alam mo yun, parang bumabalik, no? Kung ano man ang naramdaman ninyo nung nasaktan kayo, parang bumabalik siya. Parang ganon, no? Merong nakapagpaalala na naman siguro sa inyo. Kaya ganito na lang yung reaction na naman ninyo sa ngayon, no? But, you know what? Tao lang tayo eh, 'di ba? Tao lang tayo, sometimes hindi talaga natin maiwasan. Hindi natin there are some things na hindi na mahirap kontrolin, no, yung emosyon natin, lalo-lalo na kung talagang tinitrigger kayo or pinoprovoke kayo ng pagkakataon, 'di ba? Sometimes, depende 'yun sa mood natin, depende rin 'yun sa takbo ng isip natin right at that moment na ma-receive natin ang kung anumang sitwasyon, anumang impormasyon, 'di ba? So, depende. But it will heal, no? Rest assured, no, that it will heal. Time will come, no, na malalagpasan mo din to. Time will come na muling ngingiti ka na at yung biyak mong puso, no, that will be healed. But yeah, we need patience. Tsaka ipagdadasal din ninyo yan kasi um, malaking tulong, no, yung prayers, no. Always remember that prayers can move mountains. There's no impossible, 'di ba? Nothing is impossible kapag nagdadasal tayo. Kaya para mas maging mabilis ang pag-heal ninyo, maging magaan, ano, pagdasal ninyo 'yan, offer ninyo 'yan sa Panginoon, ano, para matulungan kayo na mabilis kayong makapagpatawad, no, at makapag-move on na kayo so that you can start a new life. So, pagdating naman sa money, career, and finances, we have King of Cups. Ayan. So, uh, King of Cups is very intuitive, very sensitive person, no? Napakalakas ng kanyang radar. Kaya maaring you're going to embody the energy of King of Cups, no, around this time. So, gamitin ninyo yung pagiging intuitive and pagiging sensitive ninyo, yung heightened ngayon yung psychic abilities ninyo. So, gamitin niyo yan to your advantage, no? Kasi maaari na may mga decision making kayo na gagawin ngayon regarding money, career, and your finances. So, gamitin niyo yung intuition niyo para makapag-decision kayo ng maayos, makapag-decision kayo ng tama, no? At hindi kayo mahirapan na mag-come up with the decision, no? Dahil ginagabayan kayo ng universe, okay? So, sa inyong relationships naman, we have Seven of Swords. Ayan. This is an energy of liar, cheater, and stealer. No? So, mag-iingat kayo. Be careful, no, sa surroundings ninyo. Maging vigilant kayo. Maging mapagmatsyag kayo. Gamitin ninyo din yung radar ninyo, no? Hindi lang sa pagdedesisyon, but also sa relasyon ninyo. No? Kasi you never know. Baka meron ditong sa paligid ninyo, no, yung nagbabantay lang, no, baka yung person mo baka may balak na kawin sa iyo, 'di ba? Baka merong nagfe-flirt or baka merong balak mag-flirt, 'di ba? Kaya maging mapagmatsyag kayo at lakasan ninyo ang radar ninyo. Lakasan ninyo yung inyong pakiramdam, you know? And this also
signifies deception eh, no? Kaya maaari na ang iba sa inyo dito baka nagiging secretive, no? Kung hindi man kayo or baka yung person ninyo, 'di ba? So depende 'yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng kayo yung merong sinisikreto or pwedeng kayo yung nagiging manipulative dito, no? Or natututong magsinungaling sa person or baka yung person ninyo ang ganon towards you. No? So, depende sa inyong sitwasyon. But there is an energy of dishonesty rito. No? So, tignan natin kung ano yung let's dig deeper no into these energies. But before that, I would like to say thank you muna no for subscribing to my channel, and thank you din sa mga nagpapadala ng donation through super thanks, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat din. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you. At if you are also interested in memberships, no, yung channel memberships ko po bukas na rin. Thank you. So, 9 of Cups, no, 3 of Swords. Magiging masaya na din kayo. No? So, siguro one day soon, no? One day soon, malalagpasan nyo na din ito, no? Maaari na one last, na to eh. Kung ano man ang naramdaman ninyo rito sa ngayon, yung parang trigger muli ng galit ninyo, or inis ninyo, or bad trip ninyo dito sa nangyari sa inyo, or sa kung sino man ang nakapagdulot ng heartbreak sa inyo, maaaring siguro baka sasabihin niyo sa sarili niyo that this is the last time. No, this is the last time na talagang magre-react kayo ng ganyan. This is the last time na i-entertainin mo pa yan sa sarili mo. No, baka mangangako na kayo sa sarili ninyo na this is it. No, this is it. Baka magdedesisyon na kayo na tanggapin mo na sadyang ganun talaga ang buhay. Kailangan mangyari yan, to get to where you are now and to where you are heading after this. At baka tatapusin mo na to, no? Baka you're going to put an end to this situation. Tanggapin mo na, i-forgive mo na sarili mo, i-forgive mo na din yung mga taong nakasakit sa'yo so that you can move on, no? Yung pag-forgive, not necessarily na makakausap mo yung mga taong yon, not necessarily na kakausapin ka nila, magsusorry sila, hindi naman gano'n, no? Sometimes we just need to forgive, no, within ourselves. Forgive na natin yung mga taong ito para na makapag-move on na tayo, no? Kasi pag nagpo-forgive naman tayo, it doesn't necessarily mean na kakalimutan na natin ang lahat or nakalimutan na natin ang lahat. Sometimes we just need to forgive, no, sa puso natin para na matanggal na yung bigat sa dibdib natin, para makapag-move on na tayo at makapagsimula na tayo muli. So, maaaring ganun ang ganap dito sa inyo, no? Kasi 9 of Cups is happiness. This is about happiness. This is about joy, no? Total opposite na kung ano ang nararamdaman ng isang tao dito when you have 3 of Swords energy, no? This is pain. This is heartache, heartbreak, no? Total opposite niya. Kaya feeling ko, one day soon, no, marirealize mo na it's about time na for you to move on with your life, no, and embrace the happiness that you deserve. Okay? So, dito naman sa King of Cups, this is 7 of Wands, no? So, siguro, ano kayo ngayon, ano? Baka merong sitwasyon sa trabaho dito na baka ito yung pagdidesisyonan mo, no? Baka gusto mong umalis na sa trabaho mo, or baka pinag-iisipan mo, ano kayang gagawin ko rito sa mga taong maaaring merong nambubuli sa'yo, maaaring merong mga nagtatraidor, meron kang mga naririnig, no, na mga alam mo yun, yung binubuli ka, yung ganon, no, mga sinisiraan ka, or iniintriga ka, yung mga ganon. So, it's like, siguro may toxicity na energy around you sa trabaho, no, or maybe sa business, mga competitors mo, yung ganon. Kaya maybe that is something na yun ang pinag-iisipan mo, no, if you are going to leave
that situation or anong gagawin, no? So, siguro, ganun ang ganap. With the Seven of Swords naman, we have Seven of Pentacles. Ayan. So, maaari, no, na kailangan ninyo ngayon, no, ikaw, at pati yung person mo. Maybe now is the time that you need to, to assess and evaluate your situation, no, sa relationship. Lalong-lalo na kung meron talagang, dito, meron nagsisikreto, baka meron ditong unfaithful, no, sa inyo. It's either ikaw or yung person mo. So, maybe now is the time na both of you, no? So, kasi mararamdaman mo din yun eh. Kung merong nagloloko or kung merong nagsisinungaling, ramdam mo din naman yun eh. Nararamdaman natin yun. Kasi mafe-feel natin ang uneasiness ng tao, mapipick up natin yung energy ng person natin, 'di ba? Because we know our person, 'di ba? Kilala natin ang tao, ang natin, ang jowa natin, ang asawa natin, yung gano'n. Kaya mararamdaman mo if there is something off, no, with our person. Kaya maaring parehas kayo, ikaw or yung person mo, maybe mag-iisip, no? There is going to be some kind of assessment and evaluation of what is happening, at saka baka mag-iisip kayo, no, na yung relationship nyo ba, 'di ba, worth keeping, yung relationship nyo ba in yung samahan nyo ba ngayon, 'di ba, pang long term ba talaga to, no? Siguro mag-iisip kayo, ito na ba talaga, ito ba yung siya ba talaga, no, yung gusto kong makasama pang habang buhay, 'di ba, pang matagalan, 'di ba, ganoon. So maybe you're going to think about long term goals, no, relationship long-term goals. Yung ganon. So, tignan natin kung ano yung final message ninyo. So, we have natural healing power. Wow. So, you're a healer siguro, no, Leo? Baka ngayon, mafe-feel mo din, no, on a spiritual level. Baka madidiscover mo din, no, na you have that gift of healing, no? So, siguro, kasi nga, you're very intuitive and very sensitive ngayon. Yung psychic abilities mo are on point. Kaya, maaaring, kapag nilay-nilay ka, magmuni-muni ka, maybe it will come in then sa isip mo, no? Sa intuition mo na you are a healer. No, and it's about time for you also to embrace that healing energy, that healing powers na given to you, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.